ang atin pong panuntunan sa programa natin, tayo po ay walang tampuhan, walang iwanan. Ayos? Sige. Kung maalala po natin, nagpetisyon ang mga abogado from Mindanao at sinasabi nila sa pamumuno po ng grupo nila Attorney Israelito Torion na naging lead counsel defense din po para kay Pastor Kibuloy at abogado din po ito ng PDP Laban. At sinasabi po nila sa kanilang petisyon doon na walang valid constitutional grounds na ginawa ang House of Representatives sa kanilang pagpapaakyat o pagpasa ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So mga Mindanaoan lawyers po yun. And then nagkaroon sila yata ng amendment or addendum petition noong Abril para po i-remind ang Korte Suprema na may iba pang intervenors din upang i-review ng Korte Suprema ang naturang usapin hinggil sa kung tama ba ang proseso, matuwid at nararapat ba ayon sa saligang batas at mga prinsipyo ng ating mga batas ang ginawa po na pagpapasa at pagpapalusot nitong very controversial impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So maliban po sa Mindanaoan lawyers, sa grupo po nila Attorney Torion at ng iba pang intervenors ay ang grupo din po ng mga abogado na tumutulong sa pagdepinsa sa karapatan ni Vice President Sara Duterte. Nag-file din po sila ng early petition to establish the validity and constitutionality of the impeachment complaints filed against the Vice President on the ground na nilabag at inabuso po ang doktrina at prinsipyo na ginagarantiya sa saligang batas, ang procedural and substantial due process at ang tinatawag na equal protection. So makalipas po ang mga 3 buwan o 4 na buwan ay nagpalabas ng desisyon ang Korte Suprema en banc, hindi pa po hinggil sa mga petisyon. Kung hindi, ang desisyon ng en banc ay i-consolidate. Sa isang division yata, may tinukoy sila na division ng mga hukom ng Korte Suprema na sila ang mag-handle o magkakaroon po ng process of hearing, summary hearing man yan o open court hearing sa Korte Suprema. So consolidated na po yung ginawa na mga petisyon ng legal team ni Vice President Sara Duterte at ng mga abogado from Mindanao among other intervenors. Yun po ang desisyon. Subalit, kasabay po ng desisyon na ito ay mayroon tinatawag po na dispositive portion. Ang dispositive portion po, iyon po ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin ng mga respondents, no? Ang mga sinasabing respondents po ay minamanduan ng Korte Suprema na magsagawa ng pagbibigay ng reply and pag-comply without extension and delay within 10 days upon receipt of the Supreme Court decision na i-consolidate po at tatalakayin na ang mga petisyon hinggil po sa validity, constitutionality, and possible abuses ng ginawa ng mga taga-House of Representatives nila Marcos at Romualdez na mga maniobra at upang ito ay ma-establish kung constitutionally valid or illegal at may mga paglabag na ginawa ang House of Representatives, of course, kasama dyan sila Marcos na silang nagsulsul at nagmaniobra na mapa-impeach at later on ay mapa-convict at ma-remove si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging pangalawang Pangulo. Ano po ang dispositive portion na binabanggit na iniutos ng Korte Suprema na gagawin dapat nila Martin Romualdez ng pamunuan ng House of Representatives, no? Mainly sila po ang minamanduan. Although the respondents also include na magkomentaryo ang Senate President at ang pamunuan ng Senado, ganon din po ang kampo nila Vice President Sara Duterte. But the order in the dispositive portion were very clear. Yung mga orders, number 1, sinasabi ng Korte Suprema without due delay at dapat may mga dokumento o mga under oath declaration na ipapadala ang House of Representatives. For that matter po, sila Martin Romualdez, kung tama ba ang kanilang ginawa hinggil sa
pagpapasa ng articles of impeachment. Ang unang tinanong, mayroon bang mga kaakibat na mga ebidensyang ipinakita sa mga lumagda dito sa impeachment complaints na ito? Tinatanong ng Korte Suprema at kailangang sumagot sila Martin Romualdez at ang Kongreso nila Tambaloslos kung mayroon bang mga ebidensya na ipinakita habang pinapapirma ang mga miyembro ng House of Representatives sa impeachment complaint na binabanggit na ipinaakyat nila sa Senate. So mahalagang bagay po ito kasi nagtatanong ng Korte Suprema. Kung hindi interesado ang Korte Suprema, hindi po tatanungin ng Korte Suprema kung nagkaroon ba ng mga ebidensya na ipinakita as attachment doon bago pirmahan ang impeachment complaints na ito. Tinatanong ngayon ang substantial due process, hindi lamang ang procedure. Pangalawa, binanggit din po ng Korte Suprema na dapat under oath at kung pwede may attachment of documents kung ano po ang mga ginawa ng House of Representatives Secretary General na siyang nagsisilbing parang sekretariat ng Kongreso nang mayroon pong mga isinabmit na mga impeachment complaints. Bakit pinatulog ito? Bakit inantay? Bakit walang transmittal kaagad? At ano ang poder at otoridad ng ng House Secretary General upang siya ang magdetermine kung kailan at hindi pwede o pwedeng ipatransmit papunta sa Office of the Speaker ang mga complaints ng impeachment. Yun, pinapasagot din sila doon. Sapagkat kung maalala ninyo, may iba't ibang complainants ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga private citizens, no? 4 lahat ito. Ang una, 3 ang private citizens, yung pang-4 kay Tambaloslos at kay Marcos, na nagpapirma sila na ang ipinagmamayabang pa ni Marcos, ang unang pumirma daw doon sa impeachment complaint na pinaakyat nila sa Senado ay ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Wow! Proud ka. Ito ngayon, pinapaliwanag sila ng Korte Suprema. There were 4 na mga impeachment complaints na pumasok po sa House of Representatives sapagkat the initiation and the filing of impeachment complaints against any impeachable official, and that includes the Vice President, ay ginagawa at sinisimulan po yan sa House of Representatives. Okay. Ngayon, ang unang nagsampa po ng reklamo ay itong, I think, grupo ng Akbayan. Mga hilaw na komunista po ito na sa ilalim ng grupo nila Chel Jokno, nila Dilima, kaalyado nila yan at nila Risa Hontiveros. So ang grupong Akbayan na mga mercenaryong bayaran na nag-ooperate para sa mga impeachment complaint kagaya ng ginawa din nila noong panahon ni former President the late Noynoy Aquino na binayaran din sila at ginamit ng gobyerno ni Aquino upang balikan at wasakin ang pagkatao ni former and the late Chief Justice Renato Corona. So ang Akbayan ay mercenaryo po ito na grupo, political mercenary. Pag sinabi pong political mercenary, sila ay parang for hire, mga kababayan, binabayaran. So itong unang nag-submit ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ang grupo ng mga mercenaryo ng Akbayan. Ngayon, pinatulog yan ni Reginald Velasco, ang House Secretary General. Sumunod na nagsampa ng kaso at reklamo ang grupo ng mga urban operatives ng Communist Terrorist Group na mga Kamatayan Black Party List at mga organisasyon nila. Ito na ang grupo nila Lola Franz Castro, nila Raul Manuel at nila Arlene Brosas na mga operatiba at aktibo na mga opisyal ng Communist Party of the Philippines at mga tagapagtanggol ng New People's Army at ng NDF. No? Kasama po dyan sila Colmenares, sila Sarate. Yan ang second group, ang mga hopeless and desperate communist operatives na nagkakanlong at nagtatago ng maskara sa urban operations. Yun ang pangalawang nag-submit ng complaints nila laban kay Vice President Sara Duterte. Pinatulog din po ito ni House Secretary General Velasco. Ang pangatlo po na nagsampa o nag-submit ng kanilang reklamo on the impeachment against Vice President Sara Duterte
ay ang grupo po ng mga taong simbahan, ang mga pakialamero na mga manogsawsaw, manogsulsul na mga pari at obispong katoliko na ang tawag nila sa grupo nila ay Alliance for Good Governance. So tatlo. All of these groups, they are all private citizens initiated na mga impeachment complaints. Subalit, pinatulog po ito ng House of Representatives. Hindi po ito tinransmit kaagad doon sa office ni Martin Tambaluslos nang sa ganun po, i-refer ito supposedly sa Committee on Justice at magkaroon po ng initial na proceedings kung ito ba ay may batayang sapat in substance and form bilang pwedeng magbuo ng articles of impeachment na hindi ginawa ng House of Representatives. Kasi tinitimpla at tinatansya nila kung ano ang magiging reaksyon ng Senado, ng taong bayan, at kung ano ang kumpas ni Marcos. Kaya pinatulog. No? Ginawa nilang baboy na patabain sa office ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives, ang tatlo na mga isinampang impeachment complaints ng nauna dito sa Pebrero na ginamit na impeachment chapsoy nila Romualdez na siyang ipinaakyat nila. Ngayon, ipinapaliwanag sa kanila ng Korte Suprema bakit natulog yan. Doon, kina Reginald Velasco, as per attributions of the affidavit and petition ng mga petitioners na sinasabi nilang pinatulog ito at umabot ng 4 na buwan o 5 buwan na hindi gumalaw ang or 3 buwan, 4 na buwan na hindi gumalaw ang naunang mga privately initiated ng mga pribadong grupo na mga kaalyado din ni Marcos at Romualdez, yung Akbayan Hilaw na Komunista Group, yung CPP, NPA, NDF Urban Operatives Group, at itong mga pakialamero at sawsawero at manunulsol na mga pari at grupo ng mga Clergy for Good Governance daw ang kanilang pangalan. All of this ay mga pribadong individual and grupo na nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinatulog yan. On record, hindi po yan gumalaw. Kung kaya kinukestion ngayon yan ng Korte Suprema, ano ang paliwanag ninyo dyan? Bakit natulog yan? And mayroon bang kapangyarihan ang House Secretary General na magtakda kung kailan pwede o hindi ipatransmit o i-forward sa Office of the House Speaker upang magkaroon ng desisyon kung ito ba ay i-refer na sa Committee on Justice. Ang pinag-uusapan natin dito, makinig ka sana dito, Senator Ping Lacson, these are procedural requirements of due process. Procedural yan at the same time, substantial po yan. Kasi hindi mo pwedeng labagin ang mga proseso lamang masunod ang kapritsyo mo na magpa-impeach ka ng isang public official nang hindi tumatama at tumutugma sa rules of procedure and to the principles and doctrine of due process. And these procedures are due process. Ngayon, kaya na-delay yan Kasi inantay nila na mag-go signal at pumayag si Marcos na itulak na natin yan noong February 2025. Kaya natulog yung tatlo na nauna. Pinapaliwanag sila ngayon ng Korte Suprema bakit nangyari yan. May 4 palang complaints. Alin ba talaga dito? At ano ba talaga ang isinampa? At yan ay dapat ipaliwanag nila under oath with supporting documents, mga kababayan. Ayan. Pangalawa or pangatlo, tinanong sila ngayon ng Korte Suprema at pinapaliwanag kung ito ba ay nagkaroon ng procedure na parang preliminary hearing. Ang preliminary hearing na yan ay ginagawa yan through the referral of the impeachment complaints doon sa Committee on Justice na hindi nangyari. The Committee on Justice will serve as the preliminary committee to investigate, peruse, and evaluate kung sufficient ba in substance and in form ang mga isinampang reklamo of impeachment laban sa isang impeachable official, and for that matter, we are referring to the Vice President.
Hindi ginawa ito ng House leadership. There was no referral being issued and ordered by the Speaker of the House na ipadala at pasimulan ang pag-review at pag-evaluate kung there is sufficient substance and form to these three earlier submitted and filed na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. That should have been done doon sa Committee on Justice na hindi ginawa nila Martin Romualdez. Nakikita niyo po kung ano ang pinapaliwanag sa kanila ng Korte Suprema. These are not mere procedures, Senator Lacson. Mga kababayan, hindi po ito technical. These are doctrinal. Hindi po ito simple doktrina lang din. These are, in the essence, the fundamental meaning and purpose bakit may due process. Para hindi po maging nilabag, binabraso, dinadaya, minamanipulate ang mga hakbang na napakaseryoso that will have an effect to the position and mandate of an official that is being cited or targeted for impeachment. Hindi pwedeng laruin yan. Hindi pwedeng ikutan o idribble mo lang. Kaya pinapaliwanag sila ngayon, si Martin Romualdez, sina Velasco, and ang pagkakaalam ko po, habang nag-uusap tayo ngayon sa talakayang bayan na ito, nagpasaklolo na sila sa Office of the Solicitor General. The Office of the Solicitor General is the main lawyer, agency yan, na main lawyer ng gobyerno. Lahat ng ahensya ng gobyerno. So doon sila nagpasaklolo ngayon. Ibig sabihin, hindi sila handa. Nagkaroon po ng press briefing si Ala Princesa Abante, ang tagapagsalita po ng kanilang House of Representatives. Hindi ko narinig si Bukoy, no? Si Atty. Bukol. Bakit hindi siya nagpaliwanag dito? No? Doon ka magmagaling ngayon sa Korte Suprema. So 3 punto na. Ang una, may mga ebidensya ba habang pinapapirma ang mga nag-submit ng kanilang signature doon sa pag-affix nila ng signature that they are for the submission of articles of impeachment. Anong ebidensya ang ginamit? At bago sila magpirma, ito ba ay pinakita sa kanila? Pangalawa, nagkaroon po ba ng referral papunta sa Speaker of the House, papunta dito sa Committee on Justice? Wala, hindi nangyari yan. Pinaliwanag sila ngayon bakit natulog ang mga complaints na yan ng mahigit ilang buwan doon sa opisina ng House Secretary General. Bakit hindi yan pinorward kaagad? At ang pangatlo ngayon, ito ang mas matindi. Kung ito ba ay tinalakay, ang impeachment complaints na ito, binigyan ba ng pagkakataon na manotify si Vice President Sara Duterte kay siya man ang target at ipinadala ba sa kanya ang impeachment complaints with attachment of records of evidence or ano pa mang mga sangkap ng pagpapakita na may batayan, may supporting documents, may supporting evidence ang isinampa laban kay Vice President Sara Duterte before pa ito ipadala sa Senado to comprise the articles of impeachment. Was the Vice President herself being a respondent and a target dito sa impeachment complaints na ito? Binigyan ba siya ng pagkakataon? O ito pong reklamo sa iyo, 4 o 3, whatever the numbers may be, ito ang mga attachment niyan. Pwede ka mag-comment yan. Tinanong ng Korte Suprema kung yan ba'y ginawa. Obviously, hindi ginawa ng pamunuan ng House of Representatives. Yan ba ay matter of lapses? At yan ba ay matter of secondary and non-essential issue? No. That is procedural but at the same time, substantial due process. Ibig sabihin, nagkaroon ng sabwatan, nagkaroon ng pandaraya, nagkaroon ng maniobra dahil ang inireklamo ay hindi binigyan ng pagkakataon na makapagkomentaryo o ma-appraise o mabigyan ng tamang impormasyon na inireklamo ka dito ng mga grupo at mga taong ito at ito ang batayan ng reklamo. Anong komentaryo mo dyan? Wala. That is mandatory under the Constitution. Mukhang nakikita na natin anong tuno, no? Anong tenor ng Korte Suprema dito. Bakit niya nire-require ngayon na ipaliwanag ito with attachment of pertinent documents and with under oath na reply without any delay within 10 days. Wow! Ito pa ang matindi.
Ano ang tinransmit na articles of impeachment? Yung tatlo na pinatulog at walang aksyon na ginawa, even referral, upang ito ay talakayin in the preliminary stage ng Committee on Justice at iba pang mga proseso at pati ang pagpapasagot sa Vice President kung kinakailangan doon sa Committee on Justice bilang mag-provide ng commentary as a rudimentary requirement para po sa due process cycle, hindi po yan nangyari. Ang matindi, ito ngayon ang tinatanong ng Supreme Court sa kanila. Alin ba talaga dito ang inyong na-initiate na impeachment complaint? At kung na-initiate ito, kailan? Saan ang mga attachments of evidence? At paano kinondukta? Nagkaroon ba ng preliminary discussion like the way it should have been conducted in the Committee on Justice by the referral of the authority of the Speaker of the House na hindi rin ginawa? At ang matindi, tinatanong po sila ng Korte Suprema, mga kababayan, ang House of Representatives, was there a plenary presentation of these articles of impeachment prior to transmittal sa Senate? Wow! Hindi nangyari din po yun sapagkat ang nangyari, ang katotohanan ay nagkaroon ng suhulan. At ang nagbulgar nito, walang iba kundi ang kanilang kapanalig din. Sa katauhan po ni Congressman Toby Chanco na naging campaign overall general manager sa kampanya ng Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. At nadismaya nga siya, no? According to Congressman Chanco, hindi niya maisip ang pandaraya at ang kakapalan ng mukha ng mga kasama niya led by Martin Romualdez and of course, consented by Marcos na magkaroon ng panunuhol in terms of ayuda and infra projects na binraso at ipinilit na maparelease. Conditionally, by January pa lang, binabraso na ni Martin Romualdez at ng mga tauhan niya kay Marcos na iparelease sa DBM ang 90 billion pesos na mga infra and ayuda projects nila upang gamitin po na panunuhol. Hindi pa po ito tinanong ng Korte Suprema because late na po ito na ibulgar at nailahad ni Congressman Toby Chanco na kapag-file na po ng petisyon sa Korte Suprema bago ilahad ni Congressman Toby Chanco noong buwan ng Mayo na mayroon palang panunuhol na ganap. Ngayon, hindi dumaan sa plenary. Pag sinabing plenary po, diniscuss in an open session wherein the majority or more than the majority ng mga miyembro ng House of Representatives ay nandoon upang ipresenta ang kung anumang articles of impeachment na napagkasunduan na dumaan po sa procedural and substantial due process at ipresent sa plenaryo at pagbubutuhan. Hindi nangyari yon. Kasi ang isinomite po nila ay yung chapsoy at pansit kanton na impeachment complaints na ginawa nila na parang signature campaign lang. Na pirma ka dito, pinapatawag tayo ni Speaker Martin Romualdez, punta tayo sa kanyang opisina, pagdating doon, may mga cash at mayroong mga DBM release orders para sa mga project na convertible to cash. Wow! At ang amount between 100 million pesos to 150 million pesos, hindi pa kasama ang cash. Wow! So yun pala ay hindi dumaan sa plenary discussion and deliberation, wala din pong presentation kung anong articles of impeachment ang ipapaakyat sa Senado at wala din pong plenary discussion. Meaning to say, nagkaroon lang po ng pirmahan at pinapatawag doon sa opisina ni Martin Romualdez, subalit hindi po isinama ang requirement na ito dapat ay tinatalakay on a transparent forum known as the plenary deliberation sa loob ng Kongreso bago i-transmit ito papunta sa Senado. Kung kaya, minadali, kaya tinatawag kong chapsuy at pansit kanton ang itong ibinunga ng panunuhol at maruming maniobrahan nila Martin Romualdez na impeachment complaint na gusto nilang i-proceed for trial. Gets mo na, Senator Ping Lacson, that when the procedure and the substance and essence of equal protection of law with the guarantee of due process na mabigyan po ng kanyang pagkakataon na malaman at makasagot ang makapagkomentaryo lang at makita niya kung tama ang ebidensya at mga proseso, ang tawag po dyan ay due process. Hindi po yan ibinigay kay Sara Duterte.
and there was no transparent and categorical plenary discussion at pinagbutuhan on a plenary with the decision na hindi po parang chop suey, parang signature campaign, parang pansit kanton na niluto lang sa opisina ni Martin Romualdez. Ngayon, ano po ang kabuluhan at kahalagahan nito? Ibig sabihin po, there are solid grounds now na habang dinidinig ito or didinggin ito sa Korte Suprema ay malamang sa malamang po suspended ang pag-proceed ng trial. Sorry, Ping Lacson. Sorry, Tito Soto. Sorry, Hontivirus. Sorry, Dilima. Aantayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. At malamang, the majority of the senators will do that kind of position. Antayin natin kasi pinadalhan din po sila ng ganitong notice to reply and comment. At may mandatory dispositive order na mag-comply ang House of Representatives halos. Pinapa-comply sila ng Korte Suprema. Kaya naghingi na ng saklolo ang House of Tambaluslos sa Office of the Solicitor General. So habang active case po ito, pending sa isang divisyon ng Korte Suprema o baka magkaroon din po ng special en banc deliberation hinggil dito sa constitutionality, validity, and the legitimacy of the impeachment articles na ipinaakyat sa Senado, hindi po makakagalaw ang Senado kung ganun po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Maliban pa ito sa question of jurisdiction. The impeachment court that was convened, binuo, at nagkaroon ng initial session that was constituted was already finished pagdating ng June 30. So, can the authority and the business, order of business ng impeachment court na yan na dependent po sa lifespan of Congress, which the lifespan of Congress under the law already ended on June 30, 2025. Can the impeachment court convened and constituted in the June or in the last days of June bago mag-adjourn at bago po magkaroon ng pag-terminate ng lifespan of Congress ng 19 Congress, pwede bang ipasa at maging valid na i-take up yan ng 20 Congress? That is a question of jurisdiction. And jurisdiction is important to establish authority. If you do not have jurisdiction, you cannot exercise authority. Ibig sabihin, hindi mo saklaw. Hindi mo sakop. Bakit mo pag-uusapan? So, hello, Ping Lacson, mukhang maboboljak ka dito, no? Mukhang suplak kayo dito sapagkat ang malamang sa malamang ang desisyon ng mayoriya ng senador ay irerespeto nila at aantayin nila ang magiging hatol ng Korte Suprema hinggil dito. And besides, there will be a pending question of jurisdiction that is also another justiciable issue. Pag sinabi pong justiciable issue, yan ay pwede lamang pag-usapan sa Korte Suprema. Only the Supreme Court can act as an arbiter kung ang jurisdiction ngayon ay i-challenge. Halimbawa, magsalita ang isa sa mga senador na sasabihin nila, we cannot proceed as an impeachment court sa July 28 yan, because we have no jurisdiction anymore over the issue of impeachment, which the period of its deliberation in the impeachment court was terminated when the lifespan in authority of the 19th Congress terminated also on June 30. So kapag nagkaroon ng debate hinggil sa jurisdiction, yan ay another justiciable issue. Pag sinabing justiciable issue, that can only be resolved and addressed at the level of the Supreme Court. Kasi yan ay a constitutional issue. May kapangyarihan ba ang 20 Congress na Senado na ipagpapatuloy pa ang hindi natapos at nagtapos na impeachment court at Kongreso na nagbigay ng kanilang authority to the impeachment court doon sa June 30 na terminate na po ito. Yan. So dalawa na yun, issue yan ng procedural and substantive due process, issue ng equal protection of law, and issue of jurisdiction. These are all constitutional questions.
And only the Supreme Court can resolve this. Kaya malabo po ang pa-showdown at pa-showing ni Risa Hontiveros, ni Lula Laila de Lima, ng mga komunistang hilaw at ng mga operatiba ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. And of course, the biggest loser here is Martin Tambaluslos and Marcos. Napornada po ang kanilang maniobra na tanggalin si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pandaraya sa impeachment process. Kaya ito ngayon, when things that matters with truth will come out in the open, it will fall into the right places in the right time. Kaya ito ngayon, bagong Kongreso, 20 Congress, at may panibagong mga senador na magbubuo nito, malinaw na questionably ang jurisdiction and authority to proceed of the Senate Impeachment Court. At malamang sa malamang, ang sinasabi po ni Alan Peter Cayetano, i-dismiss ito on the ground na questionable, nilabag ng todo-todo at bonggang-bongga ang procedural and substantive due process, hindi binigay ang equal protection of law, which are all constitutional para po sa sino man, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, sino man po na pinapa-impeach, even the President himself and other impeachable officials, ay kailangan pong sundin ang doktrina, prinsipyo, at fundamental na requirement ng procedural due process, yung committee hearing, committee review, plenary debates, plenary discussion, at substantive due process, yung pagbibigay halaga sa mga prosesong ito as part ng equal protection of law. At pangatlo, kailangan po may equal protection of law. Ay bibigyan mo ng pagkakataon ang inaakusa na makakuha ng tamang impormasyon kung ano ang inaakusa sa kanya. May mga attachment evidence ba ito? Ano pang mga dokumentong kaakibat at mga iba pang material requirements para makita niya ang mga inaasunto sa kanya na hindi nangyari. At ito din po ngayon, hindi pa na-include dyan ang iskandalusong bribery. Wow! Masaya po ito mga kababayan sapagkat bagamat medyo pornado tayo, dismayado doon sa mga pending na usapin din sa Korte Suprema. Ang General Appropriations Act, suspended ang oral arguments, hindi nag-rule ang Supreme Court. Number 2, itong Maharlika Discarte Fund na parang nawala na parang bula. Itong PhilHealth na hindi pa rin nag-rule ang Korte Suprema, pero most likely dideklara itong illegal and unconstitutional po ang ginawa nila Marcos at Ralph Recto na kinulimbat ang pondo ng PhilHealth. And of course, ang katarantaduhan ng COMELEC na dito sa jurisprudence na no second placer take over. Ang dapat na mangyari dito kay Benny Abante, subalit hindi pinakinggan at hindi kinilala ng COMELEC. Pinoroklama at pinaupo nila at kung sa magkanong halaga itong hindi nanalo, subalit pinilit na pinaupo ng mga sindikato sa COMELEC at walang kahiyang tinanggap din ni Benny Abante na siya pa rin daw ang congressman sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Marami po mga hindi pa nadidesisyonan na mga issue sa Korte Suprema. Pero at least dito po sa impeachment complaints and petition laban kay Vice President Sara Duterte, at least gumalaw sila. At makikita ninyo sa kanyang dispositive and mandatory provision ng kanyang order ay pinapakomply. Sina Martin Romualdez, ang House of Representatives, na magpaliwanag under oath with attachment, if necessary, of documents. Bakit? Ano ang ginawa nila? Na naging chapsoy, pansit canton, and technically basura ang impeachment complaint na ito. At kung ako lang po ang mag-suggest, dapat i-bring up ito nila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, among other senators na mayroon pong pending na iskandalo na ibinulgar o ibinunyag si Congressman Toby Chanco hinggil sa panunuhol by way of the projects, infra, and ayuda na pinag-usapan talaga na gagamitin para makakuha ng pirma sa mga kongresista. Hindi, walang ibang ibig sabihin yun, panunuhol yun. At hindi naman mapaparelease po yung 90 billion pesos na pondo ng taong bayan upang gamitin sa panunuhol
kung hindi pinayagan ni Marcos na iparelease yun sa Department of Budget and Management. Konsentidor din at maarte-arte pa itong bugok na si Marcos, siya din po ang may pakana nito sa lahat. At proud pa siya ng anak daw niya ay tinutupad ang kanyang constitutional duty regarding sa impeachment. Wow! And then later on, ngayon nabubulgar na ito ay isang maruming laro ng maniobra ng mga bayarang mersenaryo kagaya ng grupong Akbayan at ng mga komunistang teroristang grupo at mga pakialamerong pari at mga taong simbahan na lahat ginagamit pinupunduhan nila Martin Romualdez. Aba, mukhang distansya kaagad si Marcos kasi alam niya sasambulat ang iskandalong ito sa kanilang pagmumuka. Kagaya ng pagsambulat ngayon mga kababayan, sino ang maniniwala na isang ordinaryong sako ibinaon, inilubog, inulublob ng halos mahigit 4 na taon sa tubig, sa malalim na tubig dyan sa Taal Lake, nako, nang hinalaw o ng kanilang iniahon, buo pa ang sako, bago lang, at may mga buto kaagad. Wow! So, hindi lang pala floating drugs, floating sako, floating buo, floating buto ang nangyari. Lamang maipilit na maidugtong na nangyari nga ang kwentong ito ng pagpapadukot at pagkakapatay sa mga online sabungeros na ito. At ang teorya ni Ginoong Boying Rimulya, ito ay konektado daw sa war on drugs ni Pangulong Duterte. What a preposterous and incredulous, katawa-tawa na parang clown at hindi ka panipaniwala na parang kung saan lang hinugot na teorya ng isang Secretary of Justice. Nakakahiya. Kaya para masustain ito, nagkaroon siya ng floating sako o pinaahon na sako na may mga buto-buto. Iwan ko kung saan nila kinuha ng mga sementeryo yon, malayo pa ang undas or Halloween, nagkaroon na ng paglutang ng sako at mga buto na alam natin, hindi ka panipaniwala, matagal na po ang 6 na buwan hanggang 1 taon, madudurog, mapupunit at mag-degenerate po ang sako na nakabaon ng tuloy-tuloy sa tubig. So kapag binuhat mo yan, mapupunit yan, mamawarat yan. Magiging very thin and weak ang kanyang fibers. Ito buong-buo, mga kababayan, at fresh na fresh. Kaya wag mo na kaming paandaran ng popcorn theory mo. Boying Rimulya, hindi na bebenta yan. Your target upon the instruction of Marcos is to make it appear na ang sindikato sa pagpapaslang at mga extrajudicial killings that you want to put forward at idugtong kay Pangulong Duterte doon sa anggulo ng kanyang war on drugs ay konektado dito sa mga online sabungeros na nagkawalaan at pinagpapatay. Kasi ang teorya nyo, lahat yan pinag-uutos ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga tauhan. Okay ka lang? Boying Rimulya. Tawang-tawa ang taong bayan. The way you stage managed yung Alitagtag Batangas drug haul na nang tingnan pala sinadyang pinadala sa checkpoint para may mahuli. Din pupunta si Marcos, magpe-press conference, nagugulat na lang ang chief of police ng munisipyo, hindi niya alam anong script. Kaya napilitan na si Marcos mag-take over para ipaliwanag kung bakit nandoon yung tunilada ng mga droga na galing po sa budigahan ng mga pulis mismo according to some sources of revelations. Kaya na walang parang bula ang issue ng the biggest drug haul ng Alitagtag Batangas. Dahil hindi bumenta sumaplak sa kanilang muka. Ngayon, may pautot na naman sila, mga kababayan, may mga nakumpiska na worth 10 billion pesos ng droga doon sa Zambales, sa kadagatan o karagatan ng Zambales. Sinong loko-loko ang maniniwala dyan na magpapalutang ng mga 10 billion worth of shabu daw doon sa Zambales and then pupuntahan at mapapadpad sa mga pulis the way na padpad ang mahigit 1 tonelada, isang van ng shabu. Walang ibang kasama, driver lang at walang escort, walang lookout, i-deliver ang shabu sa checkpoint. Paano niya yun kinarga? Ang mahigit 1 toneladang shabu sa isang van na siya lang mag-isa. Mga kababayan. So, kung mahigit 1 tonelada po yun, malamang mga 1.8 daw 1.7 thousand kilos, edi mga aabot sa 80
sakos, 50 kilogram sakos, 80 ka buok, o 80 piraso ng mga mabibigat na sako. Paano hinakot yun? Kaya unbelievable itong alitagtag niya. Ngayon, paano nagkaroon ng sako na nakabaon doon sa ilalim ng tubig, may mga buto-buto daw, nang iniahon ng sako buong buo pa, intact pa. Mahigit 4 na taon ang nakabaon at nawawala at sinabing itinapon sa Taal Lake ang mga bangkay o ang mga taong involved sa sabungero na ito na online na sindikato. Biglang lumutang ang sako buong buo pa. Wow. So hindi nila inisip, no? Subukan mong ibaon kahit tela, 1 taon matatadtad yan. Mapupunit po siya. Ito nang iniyahon buong buo. At parang nanggaling lang sa Laluma Cemetery ang mga buto. O sa Chinese cemetery kung saan dyan sa Maynila, pinatawag sigurong si Pulterero, yung tagabantay ng sementeryo, magkuha ka nga ng mga buto na parang ganitong size, okay? At doon, biglang nagkaroon na ng ibinaon na sako sa Taal Lake. So ito po ay nagpapakita ng pagkadesperado ng gobyerno ni Marcos for them to provide the narrative na ang problema ng bayan daw ay ang mga Duterte. No! Hindi na bumibenta sa taong bayan yan. The real problem is Marcos himself. The real problem is Marcos and his government. Kasama mga alipores niya, hindi po naglilingkod para sa interes at kabutihan ng taong bayan. Naglilingkod po sila at gumagawa ng mga hakbang para sa kanilang interes personal. Sa political ambition, sa pundo at kapangyarihan, at upang sila po ang manatili sa poder. Yan ang totoo. Kaya kung ano-anong kathang-isip, kwentong kabulastugan, at gawaing katarantaduhan na pinapayagan naman ni Marcos ang ganitong mga uri ng kwento. At kahit kita nyo ngayon, pinapasagot sila ng Korte Suprema. Dahil malamang sa malamang po, in the initial evaluation among the justices, nakita po nila ang malubhang paglabag hinggil sa mekanismo ng impeachment complaints nito at mukhang alam nila na ang target nito is i-paralyze at tanggalan ng kanyang mandato in a popular election voted by the people, more than 32 million, si Vice President Sara Duterte. At mukhang doon papunta yan na hindi yan papayagan ng Korte Suprema. Kaya goodbye ang pa-showing mo, Ping Lacson. Goodbye, Tito Soto, ang pa-showing nyo kasi alam naman ng tao na interesado kayong tumakbo sa 2028 on a higher position. Goodbye, Lola Laila de Lima, and hello, Risa Hontiveros, ikaw ang dapat imbestigahan sa Senate Committee on Blue Ribbon and the Senate Committee on Ethics. At ikaw ang dapat sipain dyan sa loob ng Senado, hindi po ang Vice President.